Sa paanan ng Chocolate Hills sa Bohol, ito ang Captain's Peak Resort na kumpleto sa swimming pool, water slides at meron din pong cottage. Usap-usapan sa social media kung papaano nga bang napayagan ang pagtatayo ng naturang istruktura sa isang UNESCO World Heritage Site at sa kabila po ng deklarasyon sa lugar bilang protected area. Kaugnay po niyan, makakasalo natin ngayong gabi ang manager at kapatid po ng may-ari ng Captain's Peak Resort, si Ma'am Julieta Sablas. Ma'am Juliet, magandang evening po sa inyo. Si Johnson and Papa Awel, kumusta ho kayo? Okay lang po. Magandang gabi po. Ma'am Juliet, siguro kahit papaano pasasalamatan muna namin kayo sa pagkakataon at makuha po yung panig po ninyo mula sa Captain's Peak Resort. Ang tanong, kailan ho ba nagsimula ang operation ng Captain's Peak Resort? Officially po, 2019 sir. Registered po siya sa LGU. Opo, balik kayo po ay kapatid ng may-ari. Pwede ho ba naming malaman sino ba ang talagang may-ari ng resort? Edgar Buton po. Master Mariner Edgar Buton. O, dati po siyang seaman. Hindi dati. Ngayon, Seaman pa rin siya. So, nandito ho ba siya sa Pilipinas Yes, still. or nasa barko? nandyan po siya sa nagkasakit po yung may-ari sir. Si Mang Edgar may sakit po ngayon. Yes, Opo. Matanong lang ho namin, Ma'am Julieta, ang pamilya ho ba ninyo ni Mang Edgar ay dati ng mayaman? Hindi po. Galing po kami sa Mindanao sir, sa probinsya ng Zamboanga del Sur, sa Pagadian City po yung city namin. Opo. Mga 1 hour po galing sa Pagadian City. Pagadian City, doon po yung Opo. Paano ho kayong napadpad ng Bohol? yung talagang sa 20 years po, nandyan po kami sa Cebu. Dyan po kami naghanap buhay sa Cebu. Ratan Furniture po yung ang pinagtatrabahuan po namin. Opo. Katapos siya po, sa po siya nag-aaral sa UCMTC Cebu. Opo. Ang tanong ho ng marami, Ginang Julieta, papaano ho bang naipatayo yung resort po na yan sa lugar na protected area po dyan sa Bohol? Ano ho nangyari? Aware na po kami na protected area, pero meron namang mga dapat muna gawin para mabigyan po kayo ng clearance para i-allow po yung mga construction niyo po. So ibig sabihin, sa panig po ninyo sa Captain's Peak Resort, dumaan kayo sa proseso, nakakuha kayo ng permit, kaya naitayo ang resort po ninyo. Yes po. Pero meron po kaming lapses po, yung ECC po, Environmental Compliance Certificate po. Hindi po namin nagawa ng paraan na ipaprocess muna namin. Opo. Pero yung sa mga construction po, talagang may permit po kami sa LGU, sa PAMBI. Ba't ho ganun, Aling Julieta, kung wala ho palang Environmental Compliance Certificate, bakit ho natapos ang proyekto para maitayo ho po yung inyong resort? Hindi naman masasabi natin na matatapos sir. Still, the construction is still going on. Kasi just imagine yung approved namin na 10 rooms is the existing now is only 3 rooms po. Kasi yung may-ari hindi kasi mayaman, maghahanap muna ng pera para po sa construction ng resort niya po. So ibig sabihin pa pala, Aling Julieta, hindi pa pala tapos ang kabuang resort po na ito. Kumbaga meron pang igaganda siya dahil sa ikamo nga, wala pa naman kayong Environmental Compliance Certificate. Yes sir, the construction is still going on. Yung sinabi ko po na approved na rooms galing po sa PAMBI, yung existing lang po is 3 lang. Yung 7 is, the construction is
still going Opo. on. Aling Julieta, naalala ho ba ninyo, sino bang mga opisyal ng LGU, ng DNR ang nakausap po ninyo at nagbigay ng permiso para masimula ang pagtatayo ng resort po ninyo dyan sa Bohol? Before that, 2018, yung first step po namin, yung lahat ng mga gusto naming itayo sa resort is doon po kami meron po kaming proposal, mag-engage po kami ng ilang session po sa PAMBI. Naalala ho ninyo sino mga opisyal ang pumirma po para kay mapahintulutan na makapagtayo ng resort? All barangay captains of the protected area po, sila pong magpipirma po sa proposal project namin. Lahat ng mga barangay captains sa protected area po. Ilang barangay captains ho yung pumirma na yon, at siguro baka pati si Mayor Hubay may pirma rin sa inyong permit. Yung si Mayor hindi kasama sa sa mga board of PAMBI. Lahat ng mga barangay captains po ng protected area po. Sa Sagbayan, sa Carmen. Yung lang sa Sagbayan consists of 24 barangays. Ibig sabihin, 24 barangay captains po yon yung pumirma. Pero hindi lahat yun sa kasi yung Sagbayan, meron namang area nga walang protected area. Tulad ng Chocolate Hills, meron namang barangay captains na hindi kasama sa board. So mga ilang barangay captains po? Come again, sir? Mga ilang kapitan po ng barangay yung pumirma mula dun sa protected areas ng Bohol, Chocolate Hills? Siguro sa 26, mga 15 siguro. Ganun po. Ayun. Ay nanay, ang tanong pa rin ulit, babalik tayo dun sa simula Kung alam po ninyo na protected area yung Chocolate Hills na yan sa Bohol, bakit dyan pa rin ninyo pinili na magtayo ng inyong resort? Kasi yun lang po yung aming properties na nakuha namin dito sa Bohol Hindi po kami taga Bohol po, taga Mindanao po kami. Pagkatapos yung lupain na nabili namin, hindi pwede taniman ng palay or mais or kasi siya acidic po yung lupa ng yung Chocolate Hills hindi gaano tumaba yung mga pananim nyo po. At bakit po resort ang naisip na itayong negosyo ng kapatid po ninyong si Edgar? Siguro sa view po niya, yung scenic view niya po, nakakaakit po ang scenic view niya. Paano po yun nanay ngayon? Siguro alam naman din po ninyo na marami ang bumabati ko sa inyo ngayon sa social media dahil ang kanilahong pananaw, una, protected area po yan. Ikalawa, nasisira ho yung natural view ng Chocolate Hills ng Bohol na isa hong deklarado ng UNESCO noong 1988 bilang National Geological Monument. Nanay. Yes, sila lang po ang nagsabi na nakakasira. Pero pag talagang nandito po kayo sa area namin, talagang hindi po Paano ho nanay? Noong hong 2023, nabigyan ho pala kayo ng temporary closure order noong September. Noong January 2024, nabigyan ho kayo ng notice of violation. Ngayon ho ba'y nag-ooperate pa ang resort? Yun po, yung sinabi nyo po, no comments po ako dyan kasi meron po akong sa amin na lang po yung paano, bakit. Opo. Yung explanation lang po Opo. Ngayon po nanay, nag-ooperate ba ang resort? Tumatanggap po ba kayo ng mga guests? Yes, we are accepting guests. Paano po siguro nanay, panghuli na lamang mensahe po ninyo doon sa mga hindi ho nagustuhan ang pagtatayo po ng resort at mukha hong aabot pa ang isyong ito sa investigasyon ng Senado. Kayo po ba'y handang humarap kung sakasakaling ipatawag po kayo o si Ginoong Edgar Buton? Yes po, willing po para malaman nila ang lahat-lahat ng mga
Sana, yung gusto ko lang po, malaman nila na sana patas yung gagawin nila na investigasyon. Hindi lang po Captain's Peak Resort. Yung mga, kahit all this resort po, yung mga meron pong the tourism destination po, sana lahat mag-iimbestiga po sila. Opo. Nanay Juliet, dyan ho ba sa inyo sa Chocolate Hills, bukod sa resort po ninyo, meron pa bang ibang halos kaparehong resort doon sa protected area? Meron naman. Meron. Parehong-pareho ng location po sa inyo. Protected area as in malapit sa Chocolate Hills, paanan ng Chocolate Hills. Hindi. Yung sa amin kasi, nandito po sa Sagbayan. Yung Chocolate Hills medyo mga ilang kilometers po. Siguro mga 15 kilometers away from the Captain's Peak Resort. Ay, ibig sabihin po ninyo, nanay, yung inyong Captain's Peak Resort, wala pa sa paanan ng Chocolate Hills? Yes, layo po. Ang layo pa po. You mean siguro yung main Chocolate Hills view po, malayo po. Na yung sa amin po ay sa Sagbayan, yung town namin Isagbayan, yung Carmen po iba. Pero siguro nanay, sabi nyo nga main Chocolate Hills malayo kayo pero still part po siya ng Chocolate Hills diyan sa Bohol. Yes, part po. Ayun. Siguro nanay, panghuli na lang, baka may mensahe po kayo doon sa mga bumabatikos po sa inyo ngayon dahil sa sinasabi nilang pagkasira ng magandang view diyan sa Chocolate Hills ng Bohol. Okay po sa mga negative comments po sa inyo. Sana before po yung mga negative comments niyo po, mas mabuti siguro magtanong-tanong muna tayo kung talagang meron po kaming nilabag na sinisira po namin yung mga Chocolate Hills po. Kasi pag nandito po kayo sa area, wala talaga kaming nilabag na Chocolate Hills na ibig kong sabihin na sinira namin.